Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. So atin po itong pag-usapan at magbigay po tayo ng konting comment natin ho mga ka-action about po ito sa inilabas na advisory ng ibang bansa ho mga ka-action. Nakakalungkot po ito at nakakabahala po ito na para bang kinakatakutan na ang bansa natin na Pilipinas ho mga ka-action. So tulad na lang po ni Chief PNP Acorda, no, na parang nalungkot, no, sa naging advisory ho mga ka-action. Pero mamaya-maya lamang panoorin ho natin ang video na kung saan nagsasalita si PNP Chief Acorda ho mga ka-action. So alam ho naman natin na mayaman ho ang Pilipinas pagdating sa kultura, di ba? Maraming magaganda na culture dito sa Pilipinas mga ka-action. Pero ang kagandahan na yan, papatusin pa ba ng mga ibang lahi kung nawawala na sila ng tiwala sa seguridad nila dito, na kapag nandito sila ay para bang nangangamba sila na hindi na ho sila safety? Alam naman ho natin sa mga nangyayari ngayon, maraming krimen ang nangyayari ngayon, di ba? At hindi lang po ito ngayon, maging sa mga nagdaang administrasyon may krimen, pero sa ngayon ho, marami ho talaga ang naitala na krimen ho mga ka-action sa pamumunong administrasyon, sa kasalukuyang administrasyon. Okay, sino po ba ang dapat sisihin dito, di ba? Ngayon, para sa akin, kapag ang ibang lahi ay natatakot na magbisita dito o mamasyal, is malaki ho silang kawalan. Dahil malaki po silang nagbabayad po sila ng tax every time na pumupunta ho sila dito, di ba mga ka-action? Maganda nga ho ang culture natin, pero tayo na lang mismo ang makakita nito. Ang hangad ho natin na lumaki at lumago ang ekonomiya ng bansa natin sa pamamagitan ng ating mga magagandang culture, di ba? Maliban sa mga nag-i-invest dito, siyempre kailangan din natin ang mga turista, kagaya ng ibang lahi ho mga ka-action. So, bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin po muna natin ang naging pahayag ni PNP Chief Acorda sa naging advisory ng Canada. I don't agree because it will be unfair not only to the whole country but most especially sa lahat ng mga agencies involved, yung mga law enforcement agencies at saka lalong-lalo sa mga kapulisan natin na nagpapakahirap. They're doing their best and I think the right secure, the right appreciation should be accorded to them. Hindi makatarungan ang inilabas na travel advisory ng Canadian government sa kanilang mamamayan kaugnay sa pag-iingat na magtungo sa Pilipinas. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., perception lang ito ng Canadian government. Subalit base sa mga survey, maayos ang peace and order situation ng bansa ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. The statistics will speak for itself, no? That our crime statistics went down. Sa ating sariling bayan, we were able to get a high trust rating from the community, meaning ibig sabihin, medyo nararamdaman ng ating kababayan ang kanilang safety at saka yung tiwala sa kapulisan. Sa katunayan, nahirang ang Pilipinas bilang ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa buong Southeast Asia. With regards to the survey, global survey yun, we are the third safest country to visit in Asia. So with these statistics, I can say that nag-improve ang peace and order situation in the country. Kung pag-uusapan naman ani ang communist terrorist group, matagal nang humina ang pwersa ng mga ito. Mababa din ani ang statistics ng mga pag-atake ng local terrorist group. As far as CTGs is concerned, we have weakened our daily plans, so nananalo tayo dyan.
LPGs. When we look at the statistics, although there was this recent MSU banning, but in its totality, yung statistics ng mga banning incidents bumaba rin. So, as far as CPGs and LPGs threat, mas maganda ang sitwasyon ngayon. Sa kabila ng pagtaas ng cybercrime incidents, mababa naman ang ibang krimen na nangyayari sa bansa. We have crime statistics, bumaba rin. But we must admit, yung medyo alarming is the increase on cybercrime incidents. So, I attribute this yung talagang paglaganap ng mga access sa internet and some services and medyo hindi aware yung ating mga kababayan. So, I would like to siguro tulong-tulong tayo dyan to promote awareness sa ating mga kababayan about the existence of these scammers kasi karamihan na cybercrimes na nakocommit are yung mga scamming, mga panloloko. Dapat aniyang maipaalam sa foreign countries, lalo na sa Canada, na hindi delikado ang magtungo sa Pilipinas. Leia. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang naging statement ni PNP Chief Acorda po, mga ka-action, ni General Acorda. O, di ba? O. Alam naman ho natin, hindi naman talaga maipagkaila na ang iilan sa ating mga kapulisan ay sangkot sa iba't ibang krimen. Di ba? Hindi ko na ho babanggitin yan. At nung nakaraang week lang o buwan na yata ho mga ka-action, is marami na pong tinanggal sa serbisyo ng mga kapulisan. At yan ang magandang ginagawa ngayon ng ating mga PNP. Yung hindi nila i-tolerate ang mga mali nilang mga ginagawa ng kanilang kabaro. Marapat dapat na yan na parusahan o ikulong ang mga sino mang lumalabag sa batas. Di ba? Oh. Nalungkot si Chief Acorda dahil sa naging advisory. Oh, hindi po siya agree sa naging advisory. Na para bang nawawalan ng tiwala ang Canada dito sa Pilipinas para sa mga seguridad ng kanilang mga kababayan kapag magbisita dito sa Pilipinas. Hindi naman po mapagkaila ho mga ka-action. Eh marami naman ho talagang krimen ngayon. Di ba? Pero nasusolve din. Nandyan pa rin ang ating mga magigiting na kapulisan. May mga matitino pa rin kapulisan. Di ba? At yan ang mga matitino, yan ang maglilinis sa kanilang mga kabaro na lumalabag sa batas. Hindi naman ho sila nagpapabaya. Nakakalungkot lang isipin na para bang kinakatakutan tayo ng ibang lahi dahil sa mga nangyayari ngayon. Di ba? Di ba nakakabahala at parang kawalan. O, kawalan ho talaga sila. Malaking kawalan. Dahil malaking tax na binabayad yan kapag pumupunta ho sila dito. Di ba? Dagdag economy din yan, mga ka-action. Maliban sa mga foreign investors. Di ba? Kaya tama lang ho yan ginagawa ng PNP. Kailangan paigtingin pa ang pagbabantay ng seguridad sa bawat mga banyaga na pumupunta dito. At hindi lang ho yan sa mga banyaga, pati na rin sa kapwa Pilipino. Di ba? Kasi, ito kasing iilan sa ating mga kapulisan, no? Hindi ko ho nila lahat, ha? Hindi ko po nila lahat. May mga matitinong mga kapulisan natin at saludo ho ako dyan. Pero sa gumagawa ng mga krimen na lumalabag sa batas, na dapat sila ang magpapatupad ng batas, pero ang iilan sa ating mga kapulisan, hindi man mapagkaila, sila pa itong lumalabag sa batas. Alam ho natin yan. At dapat lang yan na gumawa ho kayo ng aksyon. Linisin nyo ang hanay nyo para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, PNP Chief, at wala ho kayong tigil sa pag-iimbestiga sa mga kabaro nyo, sa mga katrabaho nyo na lumalabag sa batas at tinatanggal nyo at pinaparusahan ayon na rin sa batas. Oh. Para maano na po ito, ngayon paninindigan nyo po ang pagiging general nyo. Di ba? Kaya saludo ho kami sa inyo, pati na po kay NCRPO na nililinis din ang kanyang departamento. Okay? So, ano ho sa tingin nyo mga ka-action, mga kakamping? Di ba? Nakakalungkot. Hindi lang si General ang nalungkot dito. Di ba? Pati ho tayo nalulungkot sa nangyayari. Di ba? Dahil hindi naman natin gugustuhin na tayo lang ang makakita ng mga magagandang culture dito sa Pilipinas.
Kaya nga pinapaunlad natin na gumanda ang culture ng ating mga Pilipinas para dumugin ng mga turista kagaya ng mga ibang lahi. Dahil kapag dinubog ng mga turista at ibang lahi, di ba o lalaki ang ekonomiya? Yan ang punto dyan. No? So yun lang ho ang balita po ngayon. No? In-update ko lang po sa inyo. So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Magandang umaga, bayan! We're beautiful.